A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, sa pagkakataon pong ito ang paksa na aking tatalakayin ay patungkol sa oras ng kamatayan at buhay sa libingan. Sinalaysay sa isang hadith na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa isang tao na sa kanyang libingan ay inutusang magpatunay. Ang tao ay tinanong, sino ang iyong Rab o ang iyong Panginoon? Ano ang iyong din o ang iyong pananampalataya at sino ang iyong propeta? Ang isang batayan tungkol dito ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na isinaysay ni Al-Bara ibn Azib, kalugdanawa siya ng Allah. Siya ay nagsabi, pumunta kami sa labasan kasama ang Propeta sallallahu alaihi wasallam upang makipaglibing sa isang himaong Ansar na tagasunod ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na taga Madina. Hanggang nakarating kami sa libingan na hindi pa nagawa ang hukay. Umupong nakaharap ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kibla o sa direksyon ng Kaaba sa Makkah. Kaya umupo rin kami sa kanyang tabi at ganito'y waring may mga ibon sa itaas ng aming ulo. May hawak na patak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang tinangkip sa lupa. Tumingin siya sa langit at kapag lakay sa lupa ng 3 ulit. Pagkaraan nagsabi siya ng 2 o 3 ulit, nagpapakukup ako sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa parusa sa libingan. Nagpatuloy siya nagsabi ng 3 ulit, O Allah, nagpapakukup ako sa iyo laban sa parusa sa libingan. At pagkatapos ang kanyang sinabi, kapag ang mu'min o ang mananampalatayang Muslim ay nasa kalagayan ng pagpanaw sa buhay na ito at kanyang hinaharap ang kabilang buhay, may bababang anghel mula sa langit na may maputing mukha na parang sinag ng araw sa kanilang mukha, na nakabihis sila ng damit mula sa langit at may pabangon mula sa langit. Uupo sila na may layong abot tanaw. Darating ang anghel ng kamatayan at uupo sa uluhan ng mga namamatay at magsabi, O mabuting kaluluwa, halina't lumabas tungo sa pagpatawad mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nagpatuloy ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lalabas ang kaluluwa ng mahinaon katulad ng isang patak at malumanay na lumabas mula sa balat ng sisida ng tubig. Kukunin ito ng anghel. Sa ibang salaysay, at kapag lumabas ang kanyang kaluluwa, magdarasal para sa kanya ang mga anghel sa pagitan ng lupa at ng langit. Kasama ang anghel sa langit at bubuksan para sa kanya ang mga pintuan ng langit hanggang walang anghel ng kaalinlangan sa pintuan na hindi magsusumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala upang kanyang dalihin ang kaluluwa sa kanilang pintuan. Kapag kinuha ng anghel ng kamatayan ang kaluluwa, hindi ito iiwan ng maanghel sa kanyang kamay, bagkus kukunin nila ito upang ibalot at lagyan ng pabango. Ito ang siyang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang salata sa banal na Quran. Sa malapit pinupulugan sa ating ika, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kukunin ng aming mga sugo o mga anghel ng kamatayan ang kanyang mga katulong, ang kanyang kaluluwa at hindi sila magpapabaya sa kanilang tungkulin. Lalabas mula sa isang kaluluwa ang amoy na kasing bango ng pinakamahusay na pabangos o na matatagpuan sa balat ng lupa. Pailan lang mga anghel kasama ng kaluluwa at ang bawat mararaanan nilang pangkat na anghel ay magsasabi, sino ang mabuting kaluluwang ito? Ang mga anghel ay magsasabi, siya si anak ni na tinawag siya sa pinakamagandang pangalan na dating tawag sa kanya sa tao noong siya ay nabubuhay pa. Kapag darating ang mga sa unang antas o libil ng kalangitan, hihingi sila ng pahintulot na ipasok ang kaluluwa at sila ay pagbubuksan. Sasamahan ng mga anghel mula sa bawat antas ng mga langit ang kaluluwa tungo sa ibang antas hanggang marating niya ang ikapitong langit. At pagkatapos ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan, ay magsabi, itala ang aklat ng aking mananampalataya o worshipper sa ilyon o talaan ng kung saan isinusulat ang mabuting gawa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ano ang nagpapaliwanag sa inyo kung ano ang ilyon? Ito ay isang talaan na siyang sasaksi sa malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraang itala ang isang aklat para sa kanya sa ilyon, iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na ibalik siya sa ang kaluluwa sa daigdig. Nagsabi, ibalik siya sa daigdig na ipangako ko sa kanila, sa tao.
na nilikha mula sa lupa, at sa lupa sila babalik. At mula roon, ibabalik sila muli, kaya ibababa sila ng mga anghel sa lupa at ibabalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Maririnig na niya ang huling yapak ng mga tao sa kanilang pag-alis mula sa kanyang libingan. Dalawang anghel ang darating sa kanya at iupo siya at tatanungin, "Man Rabbuka?" Sino ang iyong Rab o ang iyong Panginoon? Siya ay sasagot, "Ang aking Rab ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala." At pagkatapos noon siya ay tanungin, "Man dinuka?" Ano ang iyong din o ang iyong pananampalataya? Siya ay sasagot, "Ang aking din ay ang Islam." Pagkaraan siya ay tatanungin, "Sino yaong mga taong ipinadala para sa iyo?" Siya ay sasagot, "Siya ang sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala." At siya ay muling tatanungin, "Ano ang iyong mga gawa?" Siya ay magsasabi, "Nabasa ko ang aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na pinaniwalaan ko ito at batid ko ito ang katotohanan." Kanilang itatanong sa kanya, "Sino ang iyong Rab? Ano ang iyong din? At sino ang iyong propeta?" Ito ang huling pagsubok na iharap sa isang mananampalataya. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang makapangyarihan ay nagsabi sa malapit itong kahulugan sa ating wika, "Panatiliing matatag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mananampalataya ng isang salita na manatiling matatag dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay." At pagkatapos siya ay sasagot, "Ang aking Rab ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang aking din ay ang pananampalatayang Islam, at si Muhammad ang aking propeta." Sa puntong ito, isang tinig mula sa langit ang magsasabi, "Nagsabi ng totoo ang aking alipin, magkagayubigyan siya ng higaan mula sa Jannah o paraiso. Bihisan siya ng mga damit mula sa Jannah, at bubuksan sa kanya isang pintuan sa Jannah o paraiso. Pagkaraan nito, isang mabangong amoy mula sa Jannah ang darating sa kanya, at bibigyan siya ng isang libingang malawak na kasing sukat ng abot tanaw. Isang tao makisig o mabango ang may magandang pananamit ang darating sa kanya at magsabi, 'Mayroon akong isang magandang balita na makapagpaligaya sa iyo. Matutuwa dahil sa kasiyahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at walang hanggang kaligayahan sa Jannah. Ito ang araw na ipinangako sa iyo.' Kaya't siya ay nagsabi, 'At ikaw naman sino ka?' Nagdadala ng mabuting balita ang iyong mukha. Ang tao ay magsasabi, 'Ako ang iyong magandang gawa. Isinusumpa ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala akong nalalaman sa iyo maliban sa mabilis ng taliman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sadyang nakapagbagal sa pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't gantimpalaan ka nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa masagana.' Pagkatapos nito, isang pinto ng Jannah o paraiso at ang isang pinto ang Jahannam o impyerno ang bubuksan para sa kanya, at siya ay sasabihan, 'Ito sana ang lugar sa impyerno o maging suwairo ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Pinalitan ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa iyo ang isang lugar sa paraiso. Kaya't na makita niya ang Jannah o ang paraiso, siya ay magsabi, 'O aking Rab, aking Panginoon, naway gawing madali at ang pagdating ng araw ng paghukom upang makabalik ako sa aking mga pamilya at yaman." Kaya sabihin sa kanya, "Magpahinga ka na may kapayapaan." At tungkol naman sa kafir o sa hindi mananampalataya, kapag nasa kalagayan siya ng paglisan nitong buhay at tumawid sa kabilang buhay, bababa sa kanya mula sa langit ang matapang at mabagsik na anghel na may maitim na mukha at may dalang maso, damit mula sa Jannah o impyerno. Opo siya na nakatayo sa kanya at kasing layo ng abot tanaw. Pagkatapos darating ang anghel ng kamatayan at upo sa kanyang uluhan at magsabi, "O ikaw na masamang kaluluwa, lumabas ka!" Sa galit at puno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at magkakalat ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at kukunin ito ng anghel, katulad ng pagbunot ng isang matinik na sanga mula sa basang balahibo ng mga tupa. Kaya't mapupunit ang kanyang kaluluwa, pati na ang kanyang mga ugat at mga lipid. Isinusumpa siya ng bawat anghel sa pagitan ng langit at lupa. Gayon din, ang mga anghel na nasa langit, isasara ang pintuan ng mga langit. Magsusumamo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga anghel sa bawat pintuan na hindi sana dadaan sa kanila ang pintuan ng kaluluwang ito. Kukunin ng anghel ng kamatayan ang kaluluwa at isa sa kanyang pagkuha. Hindi ito iwan ng ibang anghel sa kanyang kamay, at sa isang matay iabot nila ito sa maso. Paano nila sa maso? Lalabas mula sa kaluluwa ito ang isang mabahong amoy na kasing baho na
kabulok na bangkay na matatagpuan sa daigdig. Pagpailan lang ang mga anghel na kasama nito sa bawat pagdaan nila sa pangkat ng mga anghel. Magtatanong ang mga ito, sino ang masamang kaluluwang ito? Magsabi ang mga pamailan lang mga anghel, ito ay si ang anak ni, at tatawagin siya sa pinakapangit na pangalang tawag sa kanya noong nabubuhay pa siya. Mapatuloy sila hanggang sa marating nila ang pinakamalapit na langit. Hingi sila ng pahintulot sa kanya upang pumasok, subalit hindi siya bubuksan sa kanya. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam na isang hadith mula sa banal na Quran, hindi bubuksan sa kanila ang mga pintuan ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang mapapasok sa butas ng karayom ang kapitid. Ang makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, itala ang kanyang aklat sa sijin o ang talaan ng masasamang gawa sa pinakababang daigdig, at siya ay magsabi, ibalik ang aking alipin sa daigdig sapagkat ang aking ipinangako sa kanila ay mula sa lupa, aking lilikain sila, dito ko rin sila ibabalik. Mula rito, aking ibabangon silang muli at ibabagsak ang kanyang kaluluwa. Nang yumao na yun, ibabagsak ang kanyang kaluluwa mula sa langit hanggang pumasok ito sa kanyang katawan. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa isang talata sa banal na Quran, ang sino mang magbigay katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala para bang bumagsak sa langit at pinagit siya ng mga ibon o itinapon siya sa hangin na sa napakalayong pook. Pagkatapos, ibalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang nagsasalaysay ay nagsabi, katiyakan kanya narinig ang mga yapak ng kanyang mga angkan sa kanilang paglisan mula sa kanyang libingan. Iupo sa kanya ang dalawang anghel na may kagimbal-gimbal na tinig at siya ay tatanungin, sino ang iyong Rab o ang iyong Panginoon? Siya ay sasagot, hindi ko alam. Tatanungin siya muli, ano ang iyong din o ano ang iyong pananampalataya? Siya ay muling sasagot, hindi ko po alam. Muling magtatanong ang anghel, ano ang masasabi mo tungkol sa taong ipinadala sa iyo? At hindi rin niya maalala ang kanyang panghalan at magsasabi ang mga anghel na siya ay si Muhammad. Siya ay sasagot, hindi ko alam. Narinig ko ang mga tao na nagsasabi tungkol dyan at sasabihin sa kanya, hindi mo nalalaman at hindi ka nagbabasa. Isang tinig mula sa langit ang magsabi, siya ay sinungaling. Bigyan siya ng mga gamit mula sa impyerno at buksan sa ang isang pintuan para sa kanya tungo sa impyerno. Makarating sa kanya ang init nito at napakapasong hangin at masisikip ang kanyang libingan at likisin siya sa magkakasanib-sanib ang kanyang mga tadyang. Isang pangit na tao ang may pangit na pananamit at may masamang amoy ang lalapit sa kanya at magsabi, masamang balita ang sumaiyo na nagbigay sa iyo ng pasangit. Ito ang araw na ipinangako sa iyo. Ang yumao ay magsabi, sino ka? Nagdala ng masama ng iyong mukha. Ang tao ay magsabi, ako ang iyong masamang gawa. Isinusumpa ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kita nakilala maliban sa iyong kabagalan at pagtungo sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa iyong mabilis na pagsuway sa kanya. Kaya't parusahan ka. Ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kasamaan. Pagkatapos nito, isang taong bulag, bingi, pipi na may dalang maso ang kanyang kamay, at italaga sa kanya kung pupukunin niya ang bundok ng masok ito, magiging alabok ang bundok. Pupukpukin siya ng tao ng minsan at siya ay magiging alabok. Pagkaraan ito ay bubuin siyang muli ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dati niyang anyo. Minsan pa siyang pupukpukin ng maso. Dahil dito'y sisigaw ang yumao ng napakalakas na maririnig ng lahat maliban lamang sa mga atlak at takalain o mga tao at jin. Sa naturan at iba pang hadith na sadyang maliwanag na tanungin ng tao tungkol sa pundasyon ng tawhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay tatanungin kung sino ang iyong Rab, ano ang iyong din o ang iyong pananampalataya, sino ang iyong propeta. Ang Muslim ay mabilis na matagal na sumagot, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Rab at ang aking din ay ang Islam at ang aking propeta ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang kahulugan na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa